Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Justine Punsalang at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ang headline ngayon, isang reporter bumalik sa nakaraan. Hello! Welcome sa Balita at Makeup, and today we're gonna do something different. So a few days ago, I asked you guys kung anong balita yung gusto nyong i-discuss ko. And sabi ni Michelle Sambi, maybe I should discuss daw the earliest news that I remember as a child. On top of my head, I have 3 news na re-remember ko. Number 1 ay yung impeachment ni Erap. And for some reason, nung prep ako, feeling ko ang tali-talino ko, na ichinichika ko sa mga kaklase ko na ini-impeach si Erap. But obviously, nobody cared. And then number 2 naman na naaalala kong balita ay yung pagpatay kay Nida Blanca. I remember watching that news sa bahay nung kaklase ko ng grade 1 na si Crister Lopez. And I think doon nagsimula yung pagkahilig ko sa true crime. But anyway, we're not gonna talk about Nida Blanca or Erap, but instead we'll be talking about the 9/11 attack. So, let's get to it! Ever since nung nag-start akong mag-aral, lagi akong pang umaga. And since sa public school ako nag-aral ng elementary and high school, 6 o'clock yung klase ko. So, gising na ako 5 a.m. pa lang or minsan pa nga 4:30 a.m. pa lang, gising na ako. Anyway, nung September 12, 5 a.m. Philippine time, and that's 5 p.m. New York time kasi advance tayo ng 12 hours sa kanila. Nanonood kami ng balita sa TV. Customary na kasi yun sa amin na kapag umaga sa balita agad nakatutok either radio or TV. I remember na habang kumakain ako ng breakfast, yung nanay ko saka yung ate ko nakatutok sila dun sa TV. I remember yung pinapalabas nun ay yung Twin Towers na nag-aapoy, na umuusok, ganyan. Tapos, nagtataka ko, bakit sila iyak ng iyak? I mean, I knew na something's wrong kasi balita, ganyan. Pero hindi ko talaga gets kung ano talaga yung meron. Siguro factor na rin yung 6 years old pa lang ako that time, tapos hindi naman sa Pilipinas nangyari. So wala akong pake. Pero talaga yung nanay ko, tsaka yung ate ko, like, they were ngumangawa. As I grew up, I became familiar naman sa kung ano nangyari nung 9/11. But in preparing for this video, dun lang talaga ako nag-dive sa specifics that day. So basically, there were 4 commuter planes, passenger planes, na hinijack ng members ng Al-Qaeda. 2 yung bumangga sa, or ibinangga sa Twin Towers ng World Trade Center. Yung isa ibinangga sa Pentagon, tapos yung isa nag-crash or kinrash sa Pennsylvania. Lahat nung sakay, nung 4 na flights na yon, yung mga pasahero, yung mga crew, pati na rin yung mga hijackers, lahat sila namatay. So, umaga ng September 11, between 7:59 to 8:42 ng umaga, 4 na American Airlines ang umalis sa 3 mga airports. Yung isa doon, yung Flight 11 from Boston, Massachusetts, papuntang Los Angeles. Flight 175 galing ding Boston, papunta rin ng LA. Flight 77 from Virginia going to LA. And then Flight 92 from New Jersey, papunta naman ng San Francisco sa California. Habang lumilipad yung Flight 11, 5 terorista yung nag-hijack dun sa eroplano. So, mula Boston, Massachusetts, pinalipad nila yung eroplano papuntang New York at kinrash nila doon sa North Tower ng World Trade Center na may 110 na floors. Nangyari yon 8:46 a.m. Next na hinijack ay yung Flight 175 na ibinangga naman sa South Tower ng World Trade Center, also with 110 floors. Nangyari yon 9:03 naman ng umaga. And then, less than an hour after mag-crash no Flight 175 sa South Tower, nag-collapse yung buong building. And then at 10:28 ng umaga, nag-collapse naman yung North Tower.
Although sa mataas na floors tumama yung dalawang eroplano, yung North Tower nasa 93rd and 92nd yung eroplano, tapos sa South Tower 77th and 85 tumama yung eroplano. Yung impact nung pag-crash nung dalawang eroplano dun sa buildings, not to mention yung fuel, so sumabog, alam mo yung mga ganong elemento, naging dahilan yon para mag-crash down, masira yung buong dalawang building. Alam niyo yung pag naglalaro kayo ng Jenga tapos may isang piraso kayo natatanggalin. Tapos yung structure sa taas, mahuhulog siya doon sa pinagtanggalan nyo. And then yung buong Jenga tower, mahuhulog na lang siya, magko-collapse na lang siya. Well, imagine that scenario, but this time, sa dalawang 100 floors, 110 floors ng World Trade Center. Yung pag-collapse nung North Tower, syempre may mga debris yan, yung mga part ng structural integrity ng isang gusali. So, tumilapon yun, nadamay yung katabing building, yung 7 World Trade Center building. Tapos, 52 floors lang siya, pero dahil sa impact nung debris, saka pa siguro yung pagyanig ng lupa, kasi sabi nag-register daw sa Richter scale yung pagguho, nadamay itong 7 World Trade Center building at nag-collapse din siya. Nasa 2,600 plus yung namatay sa Twin Towers alone, yung crash, yung attack sa Twin Towers. Kasama doon yung mga empleyado ng dalawang building, yung mga sakay ng eroplano, pati na rin yung mga rescuers. So, kasi may mga natrap, may mga nadaganan, and yung rescuers, sila yung tumulong sana sa pag-evacuate, pero unfortunately, may ilan din na nasama dun sa guho. Dun sa 2,600 na yon, may 200 plus na namatay kasi tumalon sila mula doon sa building. I guess they knew that they're gonna die anyway. Tapos, dun sa panood kong docu, sabi nung isa na feeling niya daw, kaya tumalon yung iba from the building, kahit na alam nilang mamamatay sila. At least kasi merong maililibing sa mga katawan nila. Kasi yung iba, hindi na nahanap. Pero bago mag-collapse yung South Tower around 9:37, yung flight 77 naman, nag-crash siya sa Pentagon. Pentagon is yung office ng Department of Defense ng US. And then yung last airplane, yung flight 93, 10:03 naman ng umaga nung mag-crash siya sa isang open field sa Pennsylvania. Based sa investigation, pati na rin sa confession ng Al-Qaeda later on, yung Flight 93, ang purpose niya talaga ay para i-crash yung eroplano sa Capitol ng US. Yung Capitol is where their Congress is. Pero ang nangyari, habang pinapalipad ng mga hijackers yung eroplano na Flight 93, yung mga pasahero, nagplano sila para mabawi yung aircraft mula sa kanila. So habang lumilipad sa ere itong eroplano ng Flight 93, kanya-kanyang tawag sila sa mga kamag-anak nila kasi na-hijack na nga yung eroplano nila. So sinabi nila sa mga kamag-anak nila kung ano yung sitwasyon nila, tapos yung iba nagpaalam na, yung iba nag-express na mahal nila yung pamilya nila, kasi marami sa kanila talaga, feeling talaga nila, hindi nila masusurvive yung pag-hijack doon sa kanilang eroplano. And then may iba naman na tinanong nila doon sa mga kamag-anak nila na nasa ground, kung may balita ba sila, kung ano bang nangyayari. And then they learned na yung tatlong mga eroplano ay na-crash na sa Pentagon at doon sa dalawang buildings ng World Trade Center. So naisip nila, hindi tayo pwedeng magaya doon sa tatlong yon. So nag-isip sila ng plano kung paano nila mababawi mula doon sa mga terorista yung eroplano. 4 na mga hijackers yung nandun sa Flight 93. Wala silang armas bukod sa knife, although nagbanta sila na meron silang dalang bomba. So, ang ginawa nung mga pasahero, parang sinugod nila yung mga hijackers. Tapos, itong mga hijackers, instead na ibalik nila dun sa mga pasahero yung eroplano, kasi alam nila na ma-overpower sila dahil 4 lang sila, plus parang 33 yung mga pasahero plus yung mga cabin crew. So, alam nila na ma-overpower sila. So, instead na ibalik yung control dun sa eroplano, ang ginawa ng mga hijackers,
pinag-crash nila dun sa open field sa Pennsylvania, yung Flight 93. In total, nasa 2,977 yung namatay dun sa 4 na mga attacks. Bukod dun sa mga namatay nung mismong 9/11 at mga nagtamo ng injuries at namatay dahil sa injuries nila, marami rin yung nagkaroon naman ng respiratory and other health issues. Dahil kasi yun doon sa, grabe kasi yung smoke, yung clouds of smoke na galing sa konkreto, sa parts ng eroplano, perhaps human flesh, apoy, na na-inhale na. Kasi parang yung buong part na yun ng Manhattan, napalibot nung ganong kalaking usok, cloud of smoke, I don't know what to call. So maraming nagkaroon ng problema sa respiratory at maraming ring nagka-cancer at iba pang mga sakit. Initially, dinenay ni Osama Bin Laden, yung leader ng Al-Qaeda, na sila yung pasimuno ng mga pag-attacks. Pero 2004, naglabas ng recorded video itong si Bin Laden at sinabi niya na sila nga talaga yung nagplano at nag-execute ng 4 na mga attacks na yon sa US. And then 2006 naman, nakakuha yung Al Jazeera ng video clip na pinaplano ng Al-Qaeda yung magiging attack na yon sa New York at iba pang bahagi ng US. And then 2011, napatay ng US forces si Bin Laden. So, sabi ng Al-Qaeda, marami daw silang mga reason bakit nila inatake yung US. Isa na doon, yung pakikialam ng US sa mga bansa na mayroong conflict sa mga Muslim. Like for example, yung Israel, and tayo dito sa Pilipinas with our problems with the MI and MNLF. Problema rin nila yung pagkakaroon ng pro-US government daw sa Middle East. Tapos pati na rin yung pagkakaroon ng military base at mga militar ng US sa Saudi Arabia and yung pagpapataw ng sanctions sa Iraq na super war zone noong mga panahong yon. Dahil dun sa pag-atake ng Al-Qaeda sa US noong 9/11 nga, tumaas naman yung rate ng hate crime against sa mga Muslim, pati na rin dun sa ibang mga tao na may heritage, kumbaga may ninuno or galing sa Middle East, yung mga Arab, ganyan. And honestly, nagkaroon din ng phobia, I would call it, prejudice. Hindi lang mga Amerikano, pati tayo mga Pilipino, na yung pag nakakita tayo ng Muslim, feeling natin terorista, ganyan. Ang tawag yun, Islamophobia. Yung Pentagon, kasi hindi naman yung buong Pentagon yung kinrasyan ng eroplano, so part lang niya, yun nirebuild yun. Pati yung 7 World Trade Center building, nirebuild din yun. Pero yung Twin Towers ng World Trade Center, hindi na siya nirebuild. Ang ginawa nila, yung as in yung spot kung saan nakatayo yung dalawang building, ginawa nila ng parang waterfall, human-made, man-made waterfall. Tapos sa mga pader ng waterfall, nandun nakasulat yung mga pangalan ng mga biktima nung 9/11 tragedy. And then every anniversary, may beam of light na sumisinag mula dun sa floor nung dalawang buildings going to the sky as a sign of remembering na before, like 19 years ago, stood 2 buildings and unfortunately, 2,900 plus people died because of terrorism. Ayan, marami pong salamat sa pagsama sa akin ngayong linggo at sana po may natutunan po kayo sa isa naman pong episode ng Balita at Makeup. Kung may ibang balita po kayo na gusto nyo ipadiscuss sa akin or kung meron lang po kayong katanungan para sa isang reporter, please let me know. Don't forget to like, share this video to your friends at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Follow me on my social media. It's at thisjustine, that is THISJUSTINE. Kita-kits po tayo next week at yan po ang latest. Ako po si Justine Punsalang, nag-uula.